anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking membership, baka lang magustuhan nyo. How to join? Click lang ang YouTube join button para makita ang mga exclusive perks na ino-offer ko. Anyways, magsimula na tayo. Ang bida natin ay lalaki. Pwede ring babae kung extrovert. Okay? Pero since dalawa yung gender natin, magkakalituan tayo. Kaya, ang gagamitin kong gender ay lalaki. Pero again, ulitin ko, pwede rin tong reading sa babae. Kung extrovert, pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Kung tumatama naman yung reading sa inyo, edi ganun na nga lang, wag nang pansinin ang gender. Anyways, so yung bida natin ay single. Pwede rin byuda, tawag dito, byuda, ex-partner, pwede rin. Ano meron sa kanya? Hanged man, oh. Bakit nandun ang hanged man? So, ano meron dito? Ang dating kasi, yung bida natin, mukhang interesado siya. Wait lang. Papampam kasi yung aso ko eh. Kaya ubo ng ubo. Kakakain lang eh. Gusto na naman kumain. Anyways, saan na ba yung sinasabi ko? Yun nga, interested yung lalaki natin sa ibang tao. Basta may nagugustuhan siya, in short. Ngayon, nag-i-spy siya dito. Ni-spy niya. Ni-spy niya yung crush niya. Eh, may 8 of swords tayo. So, mukhang may balak siyang gawin ng mabilisan. Eh baka yun na yun, gusto niyang mag-spy. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero kasi ano eh, from time to time ang dating ini-spy niya yung crush niya, or bigla na lang niya may isipang mag-spy. Pero wait lang, may hanged man pala tayo. Kalimutan ko isama. Ito lang kasi nagpupuso ko dito, nakalimutan ko to. Hanged man. So, sa madaling salita, yung mga sinasabi ko kanina, hindi niya magawa.
Kasi kukontrain ng hangman. So, sabi natin, for some reason, gusto niyang kausapin yung crush niya. Hindi naman niya magawa. Nahihiya siya. Kaya yun, nag-spy na lang. O, gusto niya sigurong ligawan, pero may mahad lang sa kanya dito sa hangman eh. Hindi niya magawa. So, probably, nahiya siya. Kaya hindi niya ma-pursue. Or di niya pa ganoong kagusto. Kaya, hindi pa siya nagde-dare manligaw. Kasi itong taong to may nagugustuhan siya. Kaya lang, nahiya siya i-approach. Anyways, ano tong 3 of Cups? Kaya lang pagdating dito sa dulo High Priestess, ano yun? Kung magsi-celebrate siya dito, oh. Ano yun? Celebrate? Ano tong 3 of Cups natin? Pwede rin third party to, oh. Diyos ko po. Kaya maganda kung clarify natin, di ba? Kasi kung ano, may third party involved doon sa side nung nagugustuhan niya, eh kaya naging hangman yung ano, umpisa. Kaya hindi niya ma-pursue, hindi niya maligawan kasi may someone else na yung crush niya. Pwedeng gano'n, pero tingnan natin kung anong maiisip ko dito. Kung doon ba tayo tutungo. Pero feeling trap kasi siya dito eh. Feeling trap pero may 3 of Cups, oh. Teka. So again, kinlarify ang 3 of Cups ng 8 of Swords, 4 of Pentacles, at 10 of Swords. Ano yun? Hindi buo yung saya eh. Feeling trapped. Yun kasi naisip ko eh. Ito possession na. More like may third party involved dito. Kaya feeling trapped yung bida dito. Self-interest lang iniisip niya. Kasi ito ay card ng selfishness. Pwede rin namang possessive. Possessiveness. O being in control. Ten of Swords. So, may crisis. Tingin ko yun na nga yun. May third party situation dito. Gusto niya yung crush niya kahit na in a relationship sa iba. Although, alam niya sa sarili niya, walang pag-asa dito. Sa 10 of Swords, kasi ito'y card ng defeat, failure. Pero nandito yung ano, 4 of Pentacles, na para bang naka-survival mode. Whether mapasa kanya yung babae o hindi. Ang dating willing pa nga siya actually. Willing siya maging kabit dito, pero at the same time nalilito siya, oh.
Kasi meron tayong 8 of swords na feeling trapped kasi nga may someone else na hindi niya mapormahan pero gustong gusto niya talaga sa 4 of Pentacles. Gusto niya mapasa kanya. Kaya lang, alam din niya sa sarili niya, mukhang malabo na to. Parang doomed to failure na. Ganda din. Ayan itong High Priestess. So, ang High Priestess natin, meron tayo ditong 6 of Wands, Temperance, Hierophant. Ano yung possible outcome ng ganitong connection at nasa last card na tayo eh. So, ang dating sa akin dito sa High Priestess, intuition card din kasi to eh. Or wisdom, siguro matatauhan na siya dito at nandito tong temperance. Kasi kung nandito yung the devil, susuungin niya pa rin yung mali. 14 to eh, di ba? Konting kembot na lang 15. So 15 the devil na yon. Buti na lang temperance ang lumabas. In a way na mababalance niya yung logic at heart niya. Logic at emotion. Mapagtatagumpayan niya i-balance ang emotion niya ba? I-balance, mapagtatagumpayan niya i-balance ang kanyang paniniwala kasi belief din to eh. Paniniwala in a way na gawin lamang ang tama at hindi ang mali. So ang dating sa akin sa period na to, matatauhan na siya at gagawin niya ang sa tingin niya ay tama sa paraan na hindi na siya ma-obsess sa crush niya. Kasi yung crush niya, hindi ko masabi kung literal na crush o ex. Tingnan natin dito sa isang deck ko. New person ba to? Friend? O ex? Kasi may crush siya dito eh. So, tingnan natin. Ito, ano to? Okay, ka-workmate eh. Teka, ka-workmate ba to? Maraming pwedeng case actually. So, kunin nyo lang yung case na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. O senaryo. Senaryo na lang. Bangat kasi case. Senaryo na lang. Unang senaryo, ka-workmate. Probably boss. O mas matanda sa kanya yung nagugustuhan niya. Tapos, ang field nila ay may kinalaman sa technology, science, math. Yun yung ano, work. May kinalaman sa ganun, yung work. Yung unang senaryo. Pangalawa,
long distance relationship, kasal na yung nagugustuhan niya. Mas matanda sa kanya yung nagugustuhan niya, pero kasal sa iba. So again, long distance yung pagitan nila sa isa't isa. O baka na-meet lang niya to online. So, yun. Yun yung idea natin. Pero hindi ko masabi kung ex ba to. Wala kasing specific na ano eh. I mean, direct to the point na. Oh, ito ex to. Oh, ito friend. Wala eh. Ayun lang. Binase ko na lang sa ganung description. Ay, teka. Anyways, pumunta na tayo sa clue. So, sa clue na tayo. Ito yung possible person ng bida natin sa kwentong to. Isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio, Aquarius ulit. Ngayon, kung di para sa inyo tong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, ito yung possible zodiac sign niya. Kapwa nyo, Pisces, Aquarius ulit, Scorpio ulit ba? Oo. Ngayon, kukuha tayo ulit ng description. Same instruction. Kung hindi man para sa inyo yung clue, di baka para sa person nyo, kakilala o idol, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na may peklat. Noticeable yung peklat. Tulad nito, nasa noo yung peklat niya kasi. Kaya, mapapansin agad. May bisyo. May taong may bisyo. European. So, may someone na European talaga. O kung di literal na European ay nasa Europe. May taong nasa Europe. Ngayon kung hindi ganun, di foreigner na lang. May someone na foreigner or nasa ibang bansa. Blonde. So European talaga, blonde eh. Or baka kung di literal na blonde ay may someone na mahilig magpakulay ng buhok. Okay? So sa part naman na to, dalawa-dalawa lang ang kukunin ko para mabilis. So, ito yung fast and random reading natin. Okay? Yung mga hindi ko na discuss kanina, dito lalabas. Okay? Tingnan natin ano pang mensahe ang masasabi nito. Well, sa case na to, asahan natin na baka ma-involve yung iba sa inyo or person nyo or kakilala nyo sa third party situation in a way na ang nag-cheat ay lalaki
May ibang babae yung lalaki. Yun yung parang problem dito, okay? Kung nangyayari na wala pang separation sa dalawang yun, kumbaga tuloy-tuloy pa rin ang cheating. Laterer or lawyer, ano yun? So ang dating sa akin sa period na to, laterer, may someone na parang may hidden agenda. Kumbaga pinupuri niya, flatterer may pinupuri siyang tao pero joke lang talaga yon or hindi bukal sa loob niya. Kaya niya ginagawa yon kasi may hidden agenda siya. So parang siyang fake compliment. Lihim na motibo ba? So case to case basis, sabihin natin nagiging mabait kuno yung tao dito kasi may papalakad siyang documents, kaya ganoon. Or sabihin natin ang hidden agenda pala ay all about documents kasi may hawak-hawak yung lawyer ditong document o legal matters to. So pamana, so nagbabait-baitan para nakuha yung pamana, example lang, o pamanahan siya, di ba may ganong case? Nagbabait-baitan para sa pamana. Ano ba? O sabihin nating para ma-absuelto sa krimen. Pwede rin ganun suhol. Pwede rin suhol. Magsusuhol para sa krimen. Kasi magmumukha na tong lawyer di para siyang law. Diba? May kailangan sa law, rules and regulations. So para ma-absuelto sa krimen or violation, bibigay siya ng suhol, bribery. Yan. So may someone na maaaring maging ganito sa period na to, or kayo yung makakaranas about suhol, or may mababalitaan kayo na may suhulan na nangyari, ganyan. Anyways, sweet card. Ito maganda. Maganda to. Maganda tong part na to. So, asahan natin ang Tender Love and Care TLC. Kasi tenderness, sweet card. Ayun ang naisip ko. May sweetness. In a way na may someone na magiging affectionate sa iba sa inyo, or baka kayo yung maging affectionate sa mahal nyo sa buhay. Ngayon, ibang case, depende kasi. Sabihin natin kayo yung naghahangad ng affection. Ayun. All of a sudden, yung person nila ay magiging caring,
O halimbawa hindi pinapansin yung iba sa inyo nang nagugustuhan nila. So, may good news na paparating. Ayun nga, bigla silang kakausapin. Binalak sila, i-unblock sila. Binalak sila ng crush nila or ex or partner, current partner kasi nag-away. So, good news ay may unblocking na maaaring mangyari o unblocking. Confession ng feelings sa sa crush o nagkakagusto. Pwedeng ganun eh. Ano pa ba? Ngayon, ibang case, may mawi-witness yung iba sa inyo. Parang ano siya eh, engagement proposal. Literal na wedding na ba to? Hindi. Engagement muna siguro. Mag-aabutan ng ring. Di ba may mga ganun papakulo? Yung sa public places, may biglang luluhod na lalaki, bibigay yung ring, pakasalan daw siya, ganun. So, may ganyang eksena, baka may makita kayo somewhere, o may mapanood na timing sa period na to. Na yun nga, may nag-propose. Or baka may kakilala kayo na, yun nga, sa kanila pala tumama tong reading na sila pala yung magkakaroon ng proposal, engagement proposal, or sila na pala ikakasal, or baka ma-invite yung iba sa inyo sa engagement party or sa wedding na talaga, celebration. Ngayon, kung nag-away, reconciliation, posible rin naman dito. Anyways, 27 minutes na pala to. Nakalimutan ko na gamitin to. Ito yung last deck natin sana. Kaya lang hindi naabot. Dahil masyado nang mahaba ang time. So, dahil dyan, mag-end na ako. Nawala na rin ako sa time. Kasi dapat may time ako nakalimutan ko na rin. Para ako maisingit ko yung isa. Pero nakulang na nga sa time. Kaya mag-end na ako. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.